Hi, ma'am. Yun, finally. Ayun. Hello. Opo, rinig na ako. Hindi ka narinig. Hindi ako narinig. Rinig ko na kayo. Naririnig naman. Tinetest mo. Ah, okay. Eto, naririnig ako. Opo, Okay, good. naririnig na kayo ni Sir Tons. Okay na. Goods na. Ano ba? Nagpahinga ako ng... Balik lang ako ng battery, ma'am. Ha? Dapat. Okay. Go ahead, ma'am. Sorry about that. It's a technical issue. Anyway, i-introduce ko na yung work nyo kanina. Yung page nga lang. Kaso, kung meron pa kayong ibang gustong i-share or story na gusto nyo i-share sa audience, go ahead po. Wait lang. Ayan. I am the owner and the studio photographer at Birdside Photography. And I do also mentoring. I am the founder and of NPPA, Newborn Photography Philippines. So, I do have here in Antipolo City, just beside our house. Apart from doing newborn photography and family sessions, baby milestones, I started birthside photography as a birth photographer. Hello, ma'am. Hello po. Sige, go ahead po. Hello. Ayun, okay na po, nabi ko na. Naglalag daw po yung, yung video, ma'am. Pero, yung audio, goods na. Okay. Sige, ma'am, okay lang yan. Baka sa internet connection lang. Not siya nag-log. Okay na? Naglalag pa din. Nawala si ma'am. Ma'am, nawala ka po. Ayun, okay Hello? na. Okay na? Opo, okay na. Medyo lag lang. Okay po. Pero okay na. Sige, ma'am. Sorry. Go ahead po. Ulitin ko ulit? Hindi na, ma'am. Okay na po yun. Naka-record na. Ay, na-record ko. Okay. Sige, ma'am. Go ahead po. Sorry, ano nang ulit ang sasabihin after mag-introduce? Ayan. Gusto niyo pong mag-share screen ng inyong work or okay na po yung ginawa ko kanina na share ko yung page niyo? Or do you have a website pa na gustong i-share? Mga ganun po. Kayo, ma'am. About your... Okay. Hindi kasi ito yung desktop ko. I'm using a laptop para mas makapag-connect kasi we tried kanina interchanging computers and smartphone para malaman ano yung cause of issue. Sorry, hindi po desktop yung gamit ko. It's okay not lang po. my personal laptop.
Sige lang po. No problem, ma'am. Nakamawag-share ng file. Shinare ko naman yung page nyo kanina. Pero anyway, when did you start Thank you. birth photography, ma'am? Anong year po? I had a formal training first sa birth photography in 2016, and right after that, I started doing birth photography. But prior to that, I had ano na talaga ideas of how it is done, not because I'm a photographer in practice. By the way, I'm not really a photographer when I started doing birth photography. It's just started instantly na I fell in love in doing this, and alongside I learned doing photography through the help of friends and self-taught na rin. So ano, tawag dito, um I was really into tawag dun, birth preparations, and I met a birth photographer. Her name is Isabel Steinert. She's right now Germany-based photographer, but during that time, way back in 2016, she's here in the Philippines and documenting birth stories. So I talked to her, and she's ano na parang tawag dito, doing birth photography, and we agreed na she will document my birth. So when my actual birth happens, yung actual childbirth happens, ano, nasa airplane pa lang siya that time. Na pabalik pa lang ng Manila kasi she's in Palawan for a vacation. So she wasn't able to document my actual birthing, and we had it ng ano na lang, parang DIY. And when she's about to return in Germany, she contacted me if I wanted to attend her birth photography workshop. And during that time, ano lang ako, parang sabihin nating enthusiast lang in photography, doing my ano lang, personal captures gamit yung regalo na DSLR ng husband ko. It's an entry-level camera, by the way. So I started doing photography using an entry-level camera. Tapos, I attended her workshop, and yun, it all started there, and nag-ano na ako agad, continue doing it. Pero, I'm not charging anything. Everything is, sorry, everything is pro bono. So, I don't charge my clients at all, except that they will donate something dun sa birthing facility. Kasi, it's actually run by missionaries. So, if anyone is familiar sa Shipra Birthing Home, it's located in Taytay, Rizal. Doon ko na-meet si Isabel Steiner. Then, yun din yung sobrang sinusuportahan ko na birthing facility kasi they are helping Filipino people, yung mga less fortunate especially, para for them to have a good birth experience, natural birth. So, when I have client, I ask them lang to donate something dun sa birth facility. But when I realized that everyone is into birth parang birth stories, and I need not to upgrade my skills on it. That's the time I invested na sa isang mas formal na intensive workshop. So doon na ako nagkaroon ng malaking investment in doing photography. I invested in gears, I invested in knowledge, and I invested in so many trainings na dito, mga paid trainings, lalo na sa mga hospitals, kasi during back then, nagkakaroon na ng demand sa mga hospitals for birth documentation. And when I'm into birth photography na talaga as a bread and butter, that's the time I already got
requests from clients then if I do newborn photography, maternity. So, doon naman ako nagkaroon ng ng idea na ay pwede rin pala siya kasi it's connected. So, when I have a birth client, sila na rin yung magiging instant client ko for maternity. Then, after giving birth, doon na magkakaroon ng newborn. So, that's the time I invested naman sa mga online workshops, lalo na dun sa sobrang dami kong biniling paid na mga courses sa Creative Life. Tapos, hindi pa discounted si Kelly Brown that Oo, time. hindi pa. So, I paid $299 for a single course. Wala pang mga discount doon. Full payment pa everything that time. Tapos, kay Anne Brandt, then so many other photographers that I do also have na parang one-on-one sa online. So, I knew that this is very crucial kind of genre, but I started it slow but surely. So, nag-start din naman ako mag-offer as free. So, parang complimentary sessions with my birth clients that in return, they will allow me to have the portfolio and practice as well. Then, I just make sure na hindi pa ako magaling mag-rap and mag-post, but I do know how to handle newborn in a safe matter, in a safe way, kasi that's the safe handling natutunan ko sa mga newborn care NICU training na na-attendan ko sa hospitals na parang na-require sa akin for me to be able to enter delivery rooms or emergency operating rooms sa hospital sa mga births. So doon po everything nag-start, then continuously na siya. Ay, thank you so much, ma'am. Na marami ka palang naranasan na and trainings. Especially yung Tsaka during that yung kay Anna Brandt, tama, one-on-one siya, no? Yung kay nandito siya Anne sa Brandt, yun na yung Pinas? person. Yes. In person. Yes. 40 plus yun 29 alam ko eh. 2020. Yes, Oo, 40 ano lang yan, 4 hours. Oo, 4 4 hours. hours. So, year 2020, then bumalik siya 2023. So, both, workshop niya, naka-attend din ako. Ayan. Thank you for that. What inspired you to become a birth and newborn photographer? And For birth photography kasi, I personally experience having to, I personally experience yung feeling na na-miss yung mga highlights, special moments ng actual birth ko kasi I don't have a birth photographer on the side back then. So, they tried naman, my family tried to take pictures, but unfortunately due to sobrang low light, hindi talaga ganun kaayos yung mga shots. It's either blurred, it's either super low light na kahit i-post process, hindi talaga siya maayos. Then, ayun. So, yung mga ganong feeling, alam ko talaga na this is the reason why we really need someone professional na magka-capture ng mga to. Same idea rin naman po with the newborn na we can do DIY, but we're not talaga trained to do it. We miss the opportunity na sana itong moment na baby pa si little one na na-capture na sana, pero we're not really professional in doing this. So yun, mga na-miss na mga moments. So yun yung mga parang naging ko rin na dapat may mga tag dito opportunity sila parents na makapag-hire ng someone doon. So, on top of that as well, ang pinaka naging inspiration, yun yung parang mga reasons why I knew na dapat merong someone na gumagawa nun. But, on top of that naman, the inspiration actually,
yung nag-ano ako, tag dito, um, yung actual, pregnancy journey ko, kasi, it was a home birth. Mm. So I study well everything, all the options that I need to know for me to prepare myself sa isang unmedicated home birth. So I met so many wonderful people. I learned so many books and mga researches. So doon na rin ako nagkaroon ng idea na there are lots of birth photographers all over the world that really inspire so many women na ganito pala kaganda ang isang birth. Hindi siya traumatizing, hindi siya something that you need to be fear about kasi when you see those pictures, nakakalakas ng loob na we are women, our body is designed by God na talagang mag-bear ng child and mag-deliver ng child naturally. Doon makikita mo na it's not a film, it's not a video, but the picture tells so many stories already. So, yun yung mga nagbigay sa akin ng mga positive ideas para mas maging malakas yung loob ko sa birth. So, the long run, doon ko na nakita na itong mga captured moments na to, yung mga captured stories na to, really helps a lot. Yung mga kapwa ko, mga babae, mga nanay na maging malakas yung loob in doing childbirth, lalo na if they prefer natural birth. And then along the way naman po, when I'm doing the birth photography na, I help din personal experience ko. I've helped so many moms sa nila sa parang tag dito yung ma-accept nila yung naging turn around ng nila ng mga births nila. Let's say for example, I have this one client that she's really into natural birth. So she tried talaga everything kasi it's actually a water birth. Then nung nasa labor na siya, hindi talaga kayang mag-progress naturally. So it happens na nagkaroon ng transfer from that location to a hospital. So she knew that it was a failed it was a failed tag dito birth for her it was a failed moment daw. But when I gave her already the photos, she was really in parang so much joy. She messaged me, she contacted me telling me na she was so very grateful with the photos kasi daw after seeing those photos she managed to accept the tag dito the situation nung time na yun kasi hindi daw pala siya failure kasi doon sa picture na yun she was able to see how strong she was kasi the picture is so full of emotions of everyone in that birthing place, the midwives, her husband, everyone is giving all their best to support her, to guide her, to help her along the way of laboring na na hindi siya parang failed decision na sana dumiretso na lang siya ng hospital, na sana hindi na lang siya na ganito, ganyan kasi not all the time what you plan to have na birth experience will always happen like that. May mga chances talaga that iba yung nagiging turnaround ng birth and you have to be ready on that kasi syempre baby might have a different plan or way of coming out to the world, pwedeng the parents are planning to have a gentle birth, that's what they call it, pero yun pala baby wants to come out sa hospital or in a cesarean section. So nakakatulong ng malaki yung mga documented photos na yon, especially doon sa side ng mommy para makita niya na
nung mga time na hirap siya, feeling niya failure siya, ganito pala siya ka-strong, na na-capture lahat yon sa pictures. So, yun, that's the time parang, I knew na I'm doing the right thing, na para sa mga kapwa ko babae, this is what, um, I can give to them, paid or not paid, para sa memories na yon. Kasi when you are in that moment of giving birth, or in that labor moment, all you wanted to do is to push out the baby, to deliver the baby as soon as possible. So you're clueless talaga what's really happening around. So when you started asking people after the childbirth, you ask them, yung paano ba ako nag-labor, paano ba ako nanganak, ganyan. Parang laging walang full story, parang, ayun nga, ganun nga, ayun, yung puro, parang vague yung kwento nila. So, for us, wala tayong exact idea how everything happened. But if you have someone na dedicated lang to do that, and someone na professional na gawin siya, hindi siya yung parang the idea kasi of parang pag narinig nila yung birth photography, birth documentation, the first thing that pops up in their mind, they think na baka makuhanan yung baka puro ganon. Baka yun, alam mo yun. Sabi ko, no, it's not about the crotch, it's not about the private area. That's the reason that I trained so well in doing this, kasi I capture it in a very artistic way, in a creative way, para hindi yun ang sentro ng picture. The center of the picture is to capture the moment, the emotions, the connections of everyone in that birthing space. So, you can see the difference when you ask someone to hold a cell phone, a smartphone, to take pictures, compared to a picture taken by someone who's professional. First, the quality, the lighting, then the pinaka important is how artistically and creative it was taken. So, yun po, parang, yes po. Actually, ganun. Yung OB ko, kasi sa nakakakwentuhan ko yung OB ko, sabi ko, yun nga, newborn photographer ako, ganyan. Tapos pinakitaan niya ako ng mga pictures, makuha niya sa loob mismo ng OR. Tapos ganito ba yung pinipicturean mo? As in yung, hindi po, may nakalabas na sa chan. So, dinadala na sa studio. Ito kasi yung ko. Tingin mo ba, tama itong Kumbaga, nagpapaturo pa yung mismong OB sa akin na, tingin mo, tama ba tong ilaw na to, ganito, ganyan. Kasi ang pinipicturean niya mismo yung crowning nung baby. Crowning, yes. Oo, hindi na niya pinipicturean yung itsura nung nanay habang umiire. Hindi na. Baga, so, it's okay, inom lang akong tubig. Okay. Nadadry na yung throat. Ayun, yung crowning lang mismo, yung paglabas lang mismo nung bata, yung kanyang kinukuhanan. Puro ganun yung pinapakita niya sa aming picture. Tapos tinanong ko siya, meron po bang picture nung mismong nanay? Ay, wala. Puro ganito yung mga nasa phone ko, sabi niya. Yun lang. Tsaka kasi hindi daw kasi pwede sa ospital yung mga photographers to safety and contamination na rin daw, ganyan. Kasi hindi daw pwede mag-spread ng virus, ganyan, or germs. Yun, even prior the pandemic, very sila doon strict din, and the reason why they really require, especially yung someone that who will attend inside the delivery or the operating room na someone, halimbawa ako as birth photographer or a doula. Have you heard of a doula? They are a coaching partner or parang support ng mga birthing mommies. So yun, before, as much as possible, before you enter the OR or the delivery room, dapat you know exactly how you should act in times of emergency. Kaya
nurses and other staff na nag-a-attend sa isang delivery room or operating room ng nanganganak ganyan. Merong certain training for that. So, Sorry, go ahead. yun. So, yun. Ni-require na rin ako na mag-attend nun para in times of they need to call off a code blue or any other medical terminologies or codes, I know how to react. I know what to do in times of emergency. No one is around, the doctor's not around, or the nurse is not around. I'm the only person available beside the mommy. I know what to do. I know what first aid should be done. I know how to manage my emotions para hindi mag-panic, something like that. Kaya, nung nagkaroon na ako ng newborn photography and nagkaroon na ng realization na dapat matuto yung mga pumapasok sa ganong genre ng mga proper way of handling newborn, the first thing that really comes into my mind is a part of them knowing what is the safe way of handling a newborn, they should also attend BLS, Basic Life Support. Kasi in times of emergencies or parang mga ganong situations, meron silang knowledge on how to provide first aid or to act yung tag dito ng urgent para hindi mag-escalate into further tag dito danger yung situation. True. Kaya yun, naging po agad instant na parang hindi naman totally requirement because we don't have regulations yet sa mga certifications and all, but it is parang sobrang Highly must suggested. na Highly suggested. Oo. na as a newborn photographer handling very fragile subjects, newborns, premature babies, o kaya mga babies na may mga health conditions that you need to take pictures, you know what to do or how to act in times of emergencies. So everything that I'm teaching on newborn photography, most of it I've learned dun sa mga hospital trainings that I attended, which I never learned talaga sa isang tag dito, newborn photography workshop. They just teach you how to safely wrap a baby, how to yung mga pose a basic, baby. Yes, basic lighting, lahat yon. But not to the point of yun nga na they will tag dito, teach you dun sa mga newborn care kung consider natin, then itong mga mga BLS ganun. Kaya tawag dito yung mga knowledge na natutunan ko doon, I'm very eager to share it sa mga students namin kasi these are the very crucial things that they have to learn first before they handle yung baby. Not because we are thinking na any moment of time, I mean ganyan mamaya or bukas ganyan may mangyaring gantong emergency, hindi naman, but at least we know how to assess yung mga emergency cases. We know how to assess yung mga babies na meron palang immediate tag dito attention ng isang physician. Kasi as you may know, hindi tayo basta mag-a-accept lang ng baby without checking first yung age ng baby. If they are safe na to be handled sa isang newborn photoshoot. We also need to know kung ilang weeks ba si mommy nung pregnant and nanganak bago natin handle si baby, kasi these are very important information na malaki yung magiging factor sa possibility ng isang danger sa baby kung hindi natin nalaman beforehand. So yun yung mga gusto kong maging prepare yung isang newborn photographer sa sa pag-handle ng baby. It doesn't
ano naman mean na you have to be someone super expert na sa pagra-wrap up, pagpo-post. If hindi mo naman alam yung mga basic things you have to consider, ang hirap nun in times of danger. Hindi mo siya nakita way before na ganito pala yung possible na magiging danger. Let's say for example, someone book you and hindi mo natanong kung ilang days or weeks si baby, then you just handle the newborn photo shoot. Pero you're so confident naman na sobrang safe ka mag-wrap or mag-post ng baby. But it just so happened that the baby is a premature baby. And you haven't checked kung meron siyang mga medical conditions beforehand. So, doon biglang all of a sudden, hindi na nag-turn blue or purple na si baby. Yung pala, you didn't even notice na nahihirapan na siya huminga kasi premature babies, mga 37 weeks earlier na pinanganak, sila yung mga preemie babies or premature babies na ang sabi kasi nila, yung last daw na nade-develop sa isang baby is the lungs, yung respiratory system. So, there is a possibility na may difficulty of breathing si baby. So, if you don't know about that, and you just handle a premature baby in a photo shoot, you might not know na this will cause risk kay baby kasi yung pagkaka-wrap mo, yung pagkaka-post mo might be a risky post or wrap kay baby kasi may problem siya sa respiratory or sa breathing niya. So, nagulat ka na lang na nag-turn purple na si baby, yung pala may difficulty of breathing na siya. Na napaghandaan mo sana beforehand kung nagkaroon ka ng proper assessment sa condition ni baby, na you could have delayed the photoshoot date. You can inform the parents na as much as possible po, we have to wait until mag-turn ng gantong age baby before we do the photoshoot, or if because it's because of the urgency po na, like for example, they have to travel na going back to the province or abroad, or they have important na date na hinahabol, kailangan may picture na si baby, you can inform the parents like saying na because of the age of the baby or the condition of your baby, we can only have limited poses and wrapping. So, we cannot do this and that and so on sa photoshoot po ni baby. At least, right then and there, nasa-set natin yung expectations and safety precautions doon po sa newborn before we do the photoshoot. True. So, yun. Actually, yung mga natutunan ko sa hospitals po. Ayun, guys, if in case lang hindi kayo kasi kami sa college tinuturo na yung basic life support. Iba yun, guys, iba yung basic training about handling emergency life support something. Iba yung sa baby. Medyo privileged lang ako ng konti kasi I am surrounded by nurses and sa family ni husband. So, both me and my sister-in-law ko kasi yung aking assistant, are trained when it comes to basic life support when it comes to babies. Especially yung sa halimbawa, na-choke siya, halimbawa during cake smash. So, we are trained by our family nurse about that. Kaso si nurse ay nasa UK na ngayon, doon na siya nag-aano. Pero siya yung nagturo sa amin lahat-lahat ng mga dapat gawin about handling emergencies when it comes to babies and newborns. So, ayun guys, if in case you are not that privileged naman, they have trainings naman sa mga hospital. Meron din sa ang tawag dito? Sa mga fire department. Red Cross. Oo, Red Cross. Philippine Red Cross. Meron din siya. Yan. You can take naman that kind of course.
Ayun. Thank you so much, ma'am, dun sa pag-share nyo ng mga approach nyo when it comes to safety. Do you have tips or mga recommendation dun sa mga aspiring newborn photographers? Especially, nagsusulputan na sila ngayon eh. Ang dami ng bago. May nakita ako kahapon parang 2 pages galing siya from event photography. Tapos, meron ng parang bagong baby page. Tapos, 500 likes. What can you say about them dun sa mga walang proper training or nag-uumpisa pala sa newborn photography? Kasi, I can't ask tips when it comes to birth kasi ikaw pa lang yung birth photographer dito sa Pinas. And as far as... tatlong active. May tatlong active. As far as I know, wala pa naman ata nag-attempt na maging birth photographer kasi nga due to hospital restrictions and something. Yes. Ayun. Dun po sa mga advices and suggestions and tips for mga aspiring newborn photographers, newbies, or beginners, ang first suggestion ko po or ma-advise ko is as much as possible, invest sila sa proper knowledge ng sa newborn photography, sa proper handling ng baby. Kasi you can do minimalist photo shoots. I can definitely suggest, halimbawa muna sa pag-i-invest ng mga props, start with neutral earth colors. It's very useful siya either for a baby girl or baby boy. Kasi for boys, you can just add on bonnet or even without the bonnet. Yung wrap lang itself, that's already good. Then for a girl, kahit pa ang color niya is gray, you can just add on yung nabibiling hiwalay lang na tie back or headband. So, kahit gray po yung color niyan, mag-add ka lang ng accessories, pwede na siya sa pangbabae. So, you don't have to invest so much sa mga props. Minimalist is, okay. Hindi pa kailangan na maging sobrang extravagant or ang garbo ng setup natin kasi medyo ibahin ko lang muna yung naging sagot ko so mamaya na yung sa safely handling, so doon muna yung sa kasi sa photo shoot, what I always tell to our students na the highlight of the photo shoot is the baby, not the props, not the all the stuff around. Kasi what we really wanted to give highlight or make a timeless photograph is yung si baby yung nandun sa picture. Na siya yung pinaka reason bakit natin ginagawa yung photoshoot na yon. So yes, it's really nice to have those kind of background. Sobrang nakaka level up naman talaga. Pero sa lahat ng parents, no matter what, umiiyak si baby, nakabusangot, parang whatever face expression na meron si baby, para sa kanila, perfect si baby. Not because of the background of the setup or the props na ginamit natin. Their baby, already the most special thing dun sa picture na yun, siya yung pinaka gusto nilang makita doon na hindi natin kailangan daanan sa mga extravagant na props. Ang mga parents, kahit pa halimbawa, you let them choose first anong pictures ang i-edit mo for the post-process. Magugulat ka na ang dami-dami mong pinaghirapang angle, poses, wrapping, na talagang sobrang proud ka na galing pa to dun sa intensive workshop na sobrang mahal na finally na-apply ko na perfectly dito sa photoshoot. But at the end of the day, yung pipiliin nila yung baby nilang nakakunot yung mukha. Kasi kamukha daw ni Lolo. Ito yung gusto kong picture. Gusto ko yung umiiyak kasi parang pag umiiyak siyang ganyan, sobrang naalala ko yung ganito, ganyan, ganun. Parang
para sa'yo, it's not a portfolio, level, yung ganyung pictures na i-edit nila. Pero, nakaka-surprise na malaman na yun pala yung mga picture na mas nagmamatter sa kanila. So, Totoo. yun, hindi siya totally po na dapat sobrang, ganda na ng setup mo. Bonus na lang yun na sobrang galing mo na in everything. Pero, don't be, don't be discouraged or parang you felt bad na hindi ka pa ganun ka-perfect sa mga wrapping poses and wala ka masyadong props. Pinaka-importante, you are very confident that you can safely handle a baby photoshoot, a newborn photoshoot na kahit ano pa siya, tag dito, hindi pa perfect yung pose ng hands kasi when we post the baby's hand, as much as possible, we want all the fingers to come out dun sa picture. Pero yung picture mo, nakaganon pa siya, nakaganyan na. Then, parang medyo covered pa yung half ng cheek ni baby. So, parang hindi mo pa kayang malift yung full face niya para kita. It's okay. Sobrang, na-appreciate na ng parents yung baby nila na ganun yung, kuha mo. Okay lang yun na ganun. Basta alam mong bago mo naman na-post doon si baby, alam mong wala kang ginawang mali and hindi mo na risk yung yung condition ni baby sa ganung klaseng pose. So, first is if as much as possible you have na the means invest ka na sa proper training. There's so many local mentors that you can choose from. You can choose sa sa style nila, sa expertise na meron sila. So many options na po dito sa Philippines. Unlike way back before our time, online, most of the time, online ang meron kami noon. Ang mahal-mahal din ng props. Kailangan pa umorder sa AliExpress, eBay, directly sa store sa UK, sa Australia, US. Just imagine the shipping fee. Pero ngayon, meron na tayong Orange app, meron na tayong mga online shopping na pwede na pong pagpilian. So, marami ng mas cheaper way to invest sa mga props. Pero, you cannot be, you cannot just be, ano yung exact term? Complacent lang na, ito, okay naman ako, ang ganda naman ng wrap ko, ganyan, na hindi mo nalaman na may mas safe way palang gawin yun. So, if kung kaya pong mag-invest, kung hindi pa talaga kaya kasi medyo pricey talaga, that's the reality, medyo pricey po talaga yung mga workshops. So, kung pwede naman dun sa online, pwede naman pong matuto din sa mga parang mga yung mga courses na meron sila Calibran. I highly recommend online courses ni Calibran, ni Anna Brandt. Yan. Then, you may also check marami ring discount. Meron pa bang Creative Live? Meron pa, ma'am. Actually, nanonood pa rin ako nun eh. Yun. Maraming po doon. Mga affordable courses na pwede nyong simulan. And slowly but surely, try it on sa baby. Wag muna mag-try ng complicated. I don't really recommend complicated poses. Frog is such a very delicate and complicated pose. Wag po muna nating itry yun. Hanggat hindi pa tayo sa ganun ka-confident, wala po tayong trained na assistant na gagawa nun kasi clueless po ang parents. They are perfect as spotters para habang hawak mo yung camera, sila yung bantay. Walang ibang mas perfect na spotter kundi ang parents. Kasi sobrang babantayan mo lang nila. Hindi sila kukurap. Mabantayan lang yung babies po nila but they are not trained enough to handle the baby na nakapost ng ganon while you are holding the camera kasi masyado rin silang kabado, in panic, konting gumalo lang sa baby, baka mas lalo pa mapahama kasi mataranta po sila, ganon. So yun, hanggat
hindi pa kayo ganun ka-confident gagawin yon, na hindi naman kayo na-train to do that, wag niyo po muna talagang gawin. And yun, I don't recommend din na second advice is I don't recommend din na I know so many photographers doing na unassisted hands-free sa baby. No matter sa yung mga risk na meron, but they Oo, still manage to do it. May nakita nga ako nag-potato sack, iniwan Grabe lang yung na mga kaba ganon. ko doon. Wala talagang hawak kahit sa likod man lang. Tapos Yung nagsasalita puso ko. sila, oo. Yun Ay, talaga yung nakakanood ako ng ganun. nakakaba. Yung Sobra- froggy nga lang, sobrang laglag kahit puso. hawak mo yung phone, tapos halimbawa unassisted ka, Mm. hawak mo yung phone tsaka hawak mo yung baby, okay pa yun eh. Pero yung tipong bibitawan mo yung bata ng ganun lang, tas walang assistant. Ayan. Good luck. Yun. Totoo, sobra. Kasi, yun pong pagpo-post nun is, Dalawa kasi yun. una, Oo. yes, Sa dalawa. ulo and Composite. then dito sa Totoo. sa kamay. Yung So, pagpo-post photo po nun, hindi po manipulation yun siya. totally walang kamay. Hindi siya totally hands-free. Hindi siya totally unassisted. Mm-mm. We wanted to do it ng safe way. Kaya nga, lagi nating motto sa newborn photography, safety first. Safety is our top priority at most priority. Mm-mm. So, how can you say na yun ang naging priority mo if you are doing a risky pose? Mm-mm. Na alam naman nating sobrang galing mo talaga. Pero still, you're putting the baby on a risk. Na True. may parang out of parang siguro thousand of scenarios, may isa dyan na papalya. So we don't Tama. want that na mangyari sa atin yung ganun. Kasi hindi tayo ganun sorry, parang nawawala. Hindi, ako yan. Okay na. Sige, Ayan. go ahead. So, wag na nating hayaan na may mapahamak pong baby sa natin, sa ginagawa natin. Kasi, tawag doon, hindi yata kakayanin ng kahit sinong konsensya na may napahamak na bata dahil doon sa pagiging, natin, tawag doon, pagiging, Complacent. natin sa Oo. risk na yon. Yes. Tawag doon, mga Paano example yung of mga ganito? Kasi recently, ang naging issue is yung parents na nagdi-DIY. So, what can you say about it? Kasi ako, what I did for awareness is I gave them a simple tutorial how to do DIY properly on their end kung hindi sila trained professional, no? ayun. How about Yun dun you? Kung din anong talaga po. what can you say about parents na hindi talaga mapigilang mag-DIY? Ayun. So, let's say this, na lang din, parang, message for parents who want to do DIY or talagang mga beginners, talagang new sa newborn photography on how you will handle baby safely. So, ganito po. Isa sa talagang malaking factor kung bakit ganun sila ka-risk taker is because of us na professional newborn photographers na we feed them the idea na this could be possibly done this way, hands-free, unassisted. We're giving them the idea na ganun pala. Ganyan pala kasi you're being followed by thousands of mga followers. You are being an inspiration for so many aspiring newborn photographers. You are being parang influencer sa mga parents na to, yung mga new parents. So, as someone na may malaking
audience, may malaking followers, maraming mga tawag dito, ini-inspire na fellow photographers. Hopefully, we could be someone responsible din in creating ng content na hopefully hindi natin i-feed sa kanila yung idea na ito yun siya. Ganito siya, walang kamay, walang gantong pose. Kasi ginagaya nila. Kasi akala nila, ganun lang siya pala kadali. Which is sa totoo, hindi. It takes years and so much experience for that person na magawa yun. I don't wanna mock anyone na ginagawa yun. It's their call, it's their choice. Pero for my own opinion, as a newborn photographer, responsibility natin yung safety ng bata, no matter what. So, it's better na i-edit na lang natin siya post-process. May Photoshop naman po. Madali lang naman tanggalin yung daliri na nakaganyan yung head and konting support lang ng finger or sa batok or dito. Kung yung potato, example potato pose, yung potato sack na nakabaon naman yung malaking portion ni baby underneath dun sa may butas. So, alam naman natin na hindi siya unbalanced. Pero, anytime na mag-startle si baby, yung primitive reflexes, kung tawagin natin, it may cause them na mag-fall or mawala ng balance. Kung nandito lang yung kamay, katabi lang, may support instantly. Paano kung gumanon, di ba? Yun, wala ka ganun siya, tapos gumanon siya. At least may kamay na katabi na madaling masusupport si baby para hindi magkaroon ng unwanted scenario. So, yun, professional, beginner, DIY, wag iiwan ng hands-free or unassisted si baby, lalo na sa mga ganong poses. Then, going back dun sa talagang DIY lang po, suggestions for parents na hanggat kaya, ipagkatiwala po natin sa mga trained, sa mga professional, yung ganito. Kaya po sila nag-i-exist, kaya po kami nag-i-exist kasi nag-train kami ng sobra para dito sa ginagawa naming profession. Just like sa isang sakit. Hindi porket nag-i-exist po si Google, i-google na natin paano po pagagalangin yung isang sakit or paano po yung tamang pag-handle ng ganitong sakit. Nag-i-exist po ang mga physicians natin, ang mga doctors natin kasi sila po yung nag-aral, nagpakabihasa para po manggamot ng mga ganitong sakit. So, nag-i-exist si Google para lang po maging source of information. Pero wag po tayo mag-self-medicate. Kung kaya naman po natin na pumunta sa mga free check-up, sa mga public hospitals, that's the best way to handle yung isang may sakit. Kasi the doctor is someone specialized, expert sa pag-handle. So, same as din po sa mga newborn photoshoots kasi we all know na delicate po si baby. And you know naman po na kapag emergency, kailangan po magpa-hospital ni baby, hindi rin basta i-attend sa emergency sa ER, sa emergency room si newborn without the advice from pedia. So, kahit sila na po na doctor, nurses na nandun sa ER, hanggat wala pong directive galing dun sa pedia ni baby, hindi nila basta-basta parang i-handle basta-basta si baby. So, alam po natin na that way pa lang, very delicate na yung newborn. So, as more, kung i-handle natin yung pag-photoshoot po sa kanila. So, paano na lang natin gagawin siyang safe kung talagang out of budget? First, you may, you may use yung available lang na mga blankets, but kung pwede, wag na lang po ilagay sa props. Lay flat na lang po natin sa bed with nice with nice stuff, yung gano'n. Kahit karga mo lang. Yes, gano'n. Yung blanket, medyo ikumot lang ng konti, ibalot. Ang
perfect is yung tinatawag nilang burrito wrap sa hospital, yung swaddle na tinuturo po ng nurses. Oo, yun. Pwede na yun. Yung yun, pwede yun. Pero lagyan yung nyo lang po sa ginagamit baby. namin na binibilog pa yung baby, wag niyo Oo, gagawin, lalo na guys. Kasi Yung mga... i-lift yung legs. Oo. Yung i-fold yung actually, yung naka-cross na bibend. ganon, mali yun eh. Dapat kasi nakaganyan siya eh. Hindi siya naka-cross. Kasi once Yes. na umano yung buto nun, mangingitim yung kabilang paa niya. Exactly. Sa So, talaga? may mga poses po kapag paano natin nalalaman na hindi pala okay yung pagkakapost natin kay baby. So, lang po, a little trivia, no? Na once na you already noticed na nag-iiba na yung Iba yung color ng that's hands, what we ng call paa. cyanosis, na nag-iba na yung color, nagpo-purplish na yung hands, True. nagpo-purplish na yung paa. May mali dun sa pagkakapost nyo po. Huwag ka nang magdalawang isip na ulitin na lang ulit yung setup. Kunin mo na si baby, i-unwrap mo na si baby, or baguhin mo na yung post kasi dun sa pagkakapost mo, it cause, parang, doon, yung circulation ng blood. Nag-cause ka ng parang blockage or parang difficulty doon sa circulation ng blood, kaya po nag-turn into purplish yung skinny baby. So yun, sa isang newborn photographer po, malalaman niyo yung katulad po ng sinasabi ni Queen, yung nakagano yung kamay din, nirap mo ng mahigpit. Tapos, nagtataka kayo, isa okay yung kulay, yung natural pink, pero isa purplish na. Ibig sabihin, may mali dun sa sa joint, or dun sa pagkakarap, mahigpit. So, alam ko pong pinaghirapan yung balutin yun, pero wag na pong magdalawang isip na i-unwrap, i-loosen up, then ulitin yung balot, ibalik si baby sa pose. So, yun yung mga mga parang natin, indication. Signs, indication na meron tayong maling ginawa doon sa sa pagkaka-wrap or post ni baby. Yung iba pa po yung nakadapa, then yung paa yung parang naka-bump up, tapos nakaganon. Oo, tapos yung mukha niya talagang nakaganon siya sa anong tawag dito? Nilaro na naman ng anak ko. Meron kasi akong yung born doll na nilalaro ng anak ko minsan. So, yun. Yung paa yung ganon. Yung nakalitaw lang yung paa. Then, nakikita mo, nagpo-purplish yung talampakan. Baguhin na po agad yung post. Kasi, immediately, yun, parang nagkukos ng difficulty sa blood circulation. So, yun po. Yun yung mga signs. So, going back naman po sa mga parents na nagdi-DIY, wag nyo na pong itry na cross legs, cross arm, tapos may yung binibend nyo yung knees ganyan. Meron kayong stretch wrap na binila din babalutin. Kasi, dami na sa Shopee na we can only see yung visible doon sa baby. How about yung naka-hide doon sa tela? Hindi natin nakikita. Then, until it's too late na nakita mo na lang na sobrang purplish na pula ng loob kasi sobrang sikip nung gawa. So, doon na lang tayo sa tinuro na lang na safe na balot ni NICU nurse or ni hospital nurse na ganon, lagyan niyo po sa bed, lagyan ng konting stuff toy, then picture, then o kaya hawak dito, yung okay, yung karga mo lang, picturean mo yung mukha. Okay na yun. Anong tawag dito? Yung lifestyle photoshoot. Yan, picture, ganyan. Pwede na yun. Sobrang okay na po. It doesn't need naman na maging magarbo kasi sa bagay, sa panahon kasi ngayon, everything gusto natin may ma-post, Instagramable. Actually, nangyayari yan madalas. Kasi nasa moms group ako eh. Marami akong moms group na sinalihan. Napapansin ko, nangyayari yan sa mga yung mga batang parents, mga 20-something, yan. Pero yung mga 30s, 40s, or basta, yung mga 28, ganyan, going 30s, hindi naman nila ginagawa yung DIY. Mas nag-i-invest silang magbayad na lang kesa Pero yung mga bata talaga, yung mga going 20s or mid-20s, ganyan, or going mid-20s, sila yung madalas mag-DIY. Tas bibili pa ng maraming props, maraming bulaklak na parang mukha ng paglalamayan yung baby, kung daming bulaklak na ilalagay sa palibot, ganon.
Yun yung madalas nagdi-DIY. So, kitang-kita ko naman yun. Kahit hindi content creator, nakikita ko rin siya sa mga moms group. So, Ayun, thank you so much for bringing up yung idea about the flowers. Oo. I personally, it's just my personal opinion po na as much as possible, I avoid using yung mga mga totoong flowers or leaves sa mga newborn kasi Yan yung mga kaya talaga nag-invest ako sa synthetic flowers. Mga tunay Kasi na yung mga flowers. pollens, yes. Tapos yung kandila pa nga, yung totoong kandila, sisindihan nyo sa gilid ng baby, it's a no-no. Actually, oh my God. Actually, lahat fake po dapat. Fake ang Yes. gagamitin. Tsaka Yung sa yung mga flower nagsisindi kasi, pa kayo ng, nagsisindi pa kayo ng mga scented something, it's a no-no. Wag niyong gagawin. Yes, sobrang no-no po, tama. Yung sa flower kasi my daughter has a very sensitive skin. She has a severe atopic dermatitis na talagang a little cause of parang yung chemical sa mga detergent, something like that, nagre-react siya. It really caused me so much trauma before nung nangyari yan sa baby ko. Kaya I don't want to make anyone, any parent to experience or feel the same trauma. I-share ko lang po na nung before kasi panahon to ng mga conference, there was this instant na walang available. Sa totoo lang, may isang point in the year na walang available na pedya going way back that time. Ngayon siguro baka pwede na sila mag-online attend, pero meron kasing yearly na pedya conference na required po lahat ng pedya umattend doon sa conference na yon. So, sumakto na yung anak ko po, sobrang nagkaroon siya ng flare-up, sobrang sugat-sugat na nagtubig-tubig bigla yung face niya that day, na nirush namin siya sa hospital, sa emergency, pero wala kaming magawa kundi maghanap ng iba pang hospital kasi hindi makontak yung pedya ng doktor ko kasi nasa conference siya. Walang available pedya sa hospital na yon. Nagpunta kami ng sobrang daming hospital. Naghanap talaga kami kasi grabe na yung case nung face nung baby ko that time. She was just 6 weeks old. Imagine, sobrang newborn. 6 weeks old lang siya that time. Then, parang saan pa kami nakahanap? Muntinlupa ba yun or somewhere, ng isang pedya na nagmamadali ng umalis kasi late na habol siya sa conference, na nakiusap talaga kami kung pwede niyang i-check and resetahan lang ng gamot yung anak namin para po malaman namin yung condition. So yun, kung yung situation is sobrang traumatizing, it's only because of the parang naging sensitive yung skin ng anak ko that day. So nung nagpa-check up kami sa allergologist, pedi-allergologist, sinabi niya na marami kailangan i-consider kung ang baby ay merong sobrang sensitive skin, and we cannot tell yet as early as what age kung hindi siya actually mai-expose doon sa sa factor na yon para mag-react. So what if yung baby is weeks old lang din, then suddenly gumamit tayo ng totoong flower na merong pollens, na merong mga allergens na magkukos ng irritations, or baka hindi ko alam kung how serious, pero possibly difficulty in breathing kasi allergy dun sa loob, yung respiratory affected or something. We don't want that to happen. So, kung meron naman pong synthetic as an alternative, please use it. Yung mga totoong flowers kasi marami siyang pwedeng naging exposed sa alikabok, may mga pollens, may mga allergens, something ganyan. Then, sa paggamit din po natin ng tela, lagi din po ini-inform ng doctors na wag pong gagamit ng mga
tawag doon, mga may chemical sa tela ng baby kasi nag-react din po yung baby ko doon. So, yung mga yon naging naging basis ko na nung nag-newborn ako, eto agad, automatic, hindi ako gagamit ng mga totoong flowers. Gagamit lang ako ng newborn safe detergent sa lahat ng ginagamit ko sa tela ng pang-newborn photography, including po yung damit ko for photoshoot. So, even prior the pandemic, meron na akong hiwalay na set ng damit na ito yung ginagamit ko pag magpo-photoshoot lang ng baby. Pero yung naging practice namin ni Kuya Ian, hi Kuya Ian, Paul Shanko, na nung nag-pandemic na, nagbabaon na kami. Nung yung damit na nilabhan gamit yung newborn detergents na safe na sabon, yun yung ipapalit namin doon. So, papalit ng damit para makita nung mga parents na this is how we apply yung mga safety precautions namin during ng kasagsagan ng mga yung mga ECQ, GCQ, MPGCQ, ganun. Na meron na kaming hiwalay na damit na sinusuot pagdating na sa bahay ng client. So, hiwalay yung damit namin kasi syempre, baka may, na-expose somewhere sa virus or something. So, at least, meron kaming sanitized na damit na dun lang namin ipapalit. Pero nung pre-pandemic, ang practice talaga, kung ano man yung damit na suot namin, apron, tela, blanket, whatever na gagamitin kay baby, always use newborn safe detergent. So, yun. Kapag kasi gumamit ka ng matatapang sa chemicals po na sabon, okay, walang problema. Okay naman siya sa anak mo, okay naman siya sa ibang baby. Pero what if may ma-encounter pala tayo na isang newborn na sobrang sensitive, delicate po yung skin, then ikaw yung nag-cause ng irritation and tawag dito, and parang problems dun sa parents right after the photo shoot. We don't want that to happen. It's also part of our responsibility, yung magiging health concern pa rin ni baby. Hindi man siya visible agad na magre-react. Pwedeng kasi instant, merong minsan delayed eh. So baka afterwards, yung baby magkaroon naman ng irritation or rashes dun sa ginamit mong fabric na ang mangyari pa, worst scenario, ma-hospital, balikan ka ng parents, they file a lawsuit na you caused them ganito, ganyan, and the health risk of the baby. So, to avoid those things na mangyari po, in the very beginning, invest din po tayo sa laundry detergent soap na pang newborn. So, the reason din kung bakit po talaga mahal ang newborn photography, hindi lang po tayo nag-i-invest sa props, sa workshop, sa training, pati rin po sa simpleng paggamit po ng laundry detergent, mga products pang newborn, nag-i-invest din po tayo. Alam nating mahal yon, sobrang expensive. I have this, tayo dito, very affordable option na ginagamit, which is Smart Steps. Sobrang mura po nun. So, may mas mura pa doon, ma'am. May mas mura pa doon. Unilove. Yes, ano pong product? Ayun. So, I haven't tried it yet, pero tried and tested ko po si Smart Steps. Yun, na ginagamit po talaga namin sa mga tela, linen, fabric, damit namin na pang photoshoot po. So, yun. Ano pa ba? Mga tips. Ayun. Baka yung mga DIY ng parents, kaka-order lang nila galing sa sa online shop. Tapos, ginamit agad sa baby. Imagine, hindi pa nila nilabahan. Oo. Hindi natin alam kung ano yung... Baka may lead content pa yun, no? Chemical, may lead content. Baka yung ang nabahala ako, yung bumibili pa talaga sila ng rattan basket na mali yung size. Ayun, kasi di ba? Nakabili na sila ng props, sana nag-hire na lang sila ng professional. Di ba? Kasi di ba tayo, trained tayo na kung anong size ng basket ang nararapat at anong size ng props per baby. Ngayon, dahil
kailangan na natin mag-update ng props kasi yung mga baby ngayon starting pandemic, medyo malaki yung 2 weeks, mukhang 1 month. So, kailangan natin sobrang dami lang ganyan sizes. So, kailangan natin mag-adjust. Sa totoo lang, kailangan natin mag-reinvest ng props kasi maliliit yung mga nabili natin last time eh. So, ayun lang, hindi alam nung mga parents yun. Totoo, so, hindi sila well-informed sa tamang kung ako sa inyo, ma'am, mga mamshi, dapat po talaga, invest na lang kayo sa newborn photographer. Kung bibili lang din kayo ng props, pero kung talagang ang budget nyo is 500 lang, ilapag nyo na lang yung baby, tas lagyan nyo ng name niya sa gilid, yung DIY na name na nilalagyan ng meron pang ang months. Pwede nyo ilagay yung kung anong oras siya nilabas. Ayun. Ganun na lang. Tapos ilagay nyo lang sa tabi ng baby. Tapos overhead picture na lang. Wag na yung props na kung ano-ano pa. Kahit cute na damit na lang niya kung ano yung available na kahit wag nyo nang iswaddle. Hindi naman kasi talaga dapat kayo nagpipicture ng newborn nyo, kundi mga professional. Ayan. Pero kung di nyo talaga mapigilan... to the professionals po. Hindi siya safe basta lang gawin. Pero kung talagang di nyo mapigilan, walang-wala talaga, and then kailangan nyo lang ng remembrance, yun nga, lapag nyo na lang yung baby, o kaya lifestyle shoot na lang, o kaya kargahin nyo, ganun. Tapos papicturean nyo sa... Kung remembrance lang din. Kung makikita nyo lang yung mga photo remembrance ng panahon namin, ng mga batang 90s, imagine yung angulo ng parents namin. Tapos hindi nila alam na ang weird ng shots kasi ano pa yun, and the film pa lang malalaman na lang nila pag na-develop na yung pictures, wala nang balikan, ilang days or weeks or months ay nakalipas. Kayo, kita nyo agad instant sa camera nyo na medyo alanganin yung shot, tsaka alam nyo na pong kailangan may diaper, may saplot sa baby kasi noon po walang saplot ang baby, pinipicturean nila. Also, yun yung mga remembrance namin noon. So, also, marami po kayong ngayon, magandang shots. Marami kayong options ngayon. May mga budget meal na newborn photographers, lalo na yung mga nag-uumpisa. Make sure lang na yung kukunin nyo ay trained. Trained siya, ha? Hindi yung pagpapracticean si baby. Oo, hindi yung binook kayo na 899 or 1K tapos pagpapracticean lang pala yung baby nyo, wala pala talagang proper training. Ayun. Kung ako sa inyo, mag-ipon na kayong mga yung sa may professional talaga, yung may studio talaga. Magkano lang naman yun? 5 to 15K yung usually average price. So, ipon na lang. Much better na mag-ipon kesa may mangyaring masama sa baby nyo. Opo, kasi ito yung klase ng ng picture na madali siyang para sa inyo madaling sabing i-DIY, pero pag nandiyan na yung yung pag hawak niyo na hindi siya pag hawak niyo na at kinuha na niyo na basta-basta hindi saka siya pag nandiyan na yung aksidente, mas malaki pa yung gagastusin para lang doon sa gamutan. Wag naman sana knock on wood. So yun, tawag dito, may na-missed out ba akong may tanong, Ayun, yung may candle, please wag po yung candle, lalo na may smoke yun, may scent pa, ayoko natin, as much as possible, newborn unscented, tas may scent pa yung candle, tas may smoke, tas the actually, fire dapat itself, nga hindi, nagkukos ng sunog. dapat nga hindi na gumamit kahit it's anong, a big no. Anong meron live diba parang na fake na ilaw, may fake candles naman. Oo. Yun, sobrang mura nun. Mas mura hindi hama kaysa sa scented candle. Tapos, parang 15 pesos lang per peraso yun. May mga question pa kung pwedeng katabi ang pets unless lumaki sa inyo yung pet. Pero kung pet yan ng kapitbahay nyo, wag na kasi, halimbawa pet ng kapitbahay nyo, Shih Tzu kasi cute. Tapos para lang para lang may sa picture. Wag nyong gagawin. Unless sa inyo lumaki yung pet, okay lang yun. Okay lang itabi nyo sa newborn. At kung meron namang go signal ng pedya nyo, okay lang. Kasi may mga clients ako na dala-dala talaga, may dalang pusa, may dalang aso, pero baby kasi nila yon una pa lang bago yung baby newborn. So, hindi natin mapipigilan. Oo. Hindi natin mapipigilan yon. Pero as long as pinayagan ng pedya at
lumaki yung bata doon at walang reaction sa kahit anong balahibo, okay lang. Pero kung walang aggressive issues. Oo, at kung hindi aso. aggressive yung aso or yung pusa, okay lang. Pero kung pusa nga ng kapitbahay yan or kasi may lahi, tapos itinabi nyo sa newborn nyo, hindi naman sa inyo yon. Pag yan nasakmal or nakalmot, may mapapa-hospital ng hindi oras. Delikado yun. Totoo, delikado. Wag niyong gagawin yun. Sa naman po, on the side ng photographers, kapag ganyan yung gagawin, ang best way to handle yung picture na may mga kasamang pets is still composite, na ito yung empty na props, lagyan natin yung dog, gamit tayo ng treats or anything that will attract their attention para they will look at the camera. Then, with the unahin natin yung may baby muna. Yan. Tapos, afterwards, yung may dogs. Tapos, syempre, 3 editing yan. Yung props, yung baby, yung props, tapos yung baby, then yung pets. With yung pinag-composite natin yun. Then, also, meron din nga na tawag dito, yung gusto nila, yung family katabi, yung pets, yung ganun. Alam naman natin, sobrang tamed nung pets natin, pero still, they are, they are animals in nature. So, kapag kaganon, may katabing pets, kung pwedeng isuggest nyo na pwedeng not iba yung hahawak. Tapit, iba yung hahawak, iba yung kakarga. Opo, kasi tamed sila, What if biglang may mag-cause ng doon sa aso panic, may nakitang stray dogs doon sa dumaan doon sa studio kasi hindi naman siya nasa taas na floor, or kaya merong biglang nagulat yung pet, may nalaglag na something, then nag-startle sila, nagpanic sila, baka hindi natin masasabi kasi kung ano yung possible mangyari as an instinct ng isang animal na nagkaroon ng instant parang reaction, range of emotion reaction, kaya baka nga instant maging aggressive, layo na lang. Kaya nga nung may client ako na may 2 Persian na malaking pusa nagdala, grabe ang tagal ng editing ko doon. Parang para lang magmukhang natural tingnan. Kasi iba-iba yung ang hirap, iba-iba yung lighting condition. So, mahirap siya. Kaya mahal po ang newborn photographers. Opo. Skills talaga, hindi lang natatapos sa photoshoot. Yes. Meron pa kami post-processing. Imagine din yung investment namin sa pagbabayad ng subscription ng Adobe man yan, Ivoto man yan, or yung hiwalay pa na training namin para aralin yung Photoshop. Yung investment sa oras para lang aralin yung mga tools na ginagamit, yun. Iba pa rin yun, yung skill set namin sa actual photoshoot tsaka yung skill set namin sa post-processing, sa editing. Talaga siya, matrabaho. Kaya, ipagkatiwala nyo na po sa aming mga professional, mga mommies and daddies, yung pag-handle po ng huwag nyo na lang gawin sa bahay. Bigyan nyo kami ng trabaho. Yung safe na lang po. Gawin nyo po yung safe, yes, pwede po. Pero kung gusto nyo po ng ganun ka-creative, ganun kagandang setup, mahirap po talaga siyang i-DIY. Hindi po safe sa bata. Totoo. Ayan. At maganda po yung picture na talagang pag binlow up nyo, maganda yung quality kasi yung camera po namin ay hindi po low resolution, unlike sa cellphone po nila. Yung mga ginagamit naming editing tools talaga mas na-enhance yung ganda ng pictures, diba? Kasi ang nila dyan, ang rebut nila kasi dyan, yung mga iPhone ata ngayon, parang 40 megapixel. No, iba po yung megapixel ng camera ng phone sa sensor ng camera namin. Iba talaga. Promise. Magkaiba po yun. Oo, malayo. Malayo. Maganda lang po talaga yung quality for small screen sa cellphone. Pero pag pinrint nyo na po, kita mong pixelated. Kita mong pixelated. Ito lang nung panahon pa ng
Not sure kung naabutan mo yung Friendster. Pero Oo wala na naman. kasi gandang-ganda na ako sa quality ng Totoo picture na naman. in-upload doon. Nung nakita ko na ngayon yung mga old files, parang, oh my God, sobrang low resolution pala ng mga blurry. diba? Oo. So, these are the moments you want to treasure a lifetime. Timeless moments na kung na-capture sa magandang quality, it will last a lifetime. Mapapasa mo sa anak mo na magiging kaapu-apuhan mo na ito yung picture namin noon, ganyan, ang ganda, na-print pa. Importante talaga na piprint. I Oo. highly suggest na mag-print po sila. Wag niyo pong iyayabang sa amin yung Mawawala iPhone, yung files. yung iPhone 15 Pro Max nyo kasi yung 40 megapixel ng iPhone nyo compared sa 24 megapixel ng mirrorless camera namin ay magkaiba po talaga, malayo, promise. Tsaka hindi po siya pwedeng kumpara. Pang quality printing yung Yes. yung mga Yung sa shots camera. na professional camera. Yung it will last a lifetime talaga. Tsaka magpa-print po kayo. Wag pong matapos lang sa pag-upload kasi yun yung pinaka-reason nyo kaya kayo nagpa-picture may mai-post. Yes, we are very proud parents. We're very proud family members sa babies natin. Yes, everyone is very happy to share the photos. But please don't settle lang sa pagkakaroon lang ng soft files. I-print niyo Ayun po. yung aking kasi sa Wawala yung files. Wala na. Oo. Yun ang sa studio ko. Lagi kong sinasabi sa kanila, sa clients, hindi po natatapos ang work ko as a photographer sa pag-capture ng picture at pag-edit. The reason why we have IPS meeting, yun, in-person sales meeting, Yes, is IPS. para may final output kayo. Kasi ang final output ko talaga is prints. Hindi editing lang. Although, meron akong separate package for editing lang para lang dun talaga sa mga gusto lang i-post yung babies sa social media. Pero I push na bumili ng prints, album, ganun. Kaya may IPS. Kasi yan talaga yung magiging legacy nyo, yung pictures ng bata. Totoo. Meron And yun yung yung mapapasa nyo sa meron mga yung client na generations. ayun, gaya nga na sabi nyo kanina, meron ako naging client na ang ganda ng setup ko. Super proud ako sa pagkakabalot ng baby, tsaka pagkakapost ng chin up. Tapos ang pinili niya lang talaga yung close-up lang talaga yung mukha ng baby. Tapos 16 by 24 niya yon, ang laki-laki. So dami-dami na papa 16. So dami na papa 16 by 24 mo yung as in mukha lang talaga niya na close-up. Yun. Kaya po, wag po kayo masyadong ma-pressure na Yes. bakit ang basic lang ng props nyo, ng wraps nyo. Hindi po talaga sila after talaga dun At the end of the day, dun lang yun sa nakakrop na page. Oo, Yun, masaya sila hindi ko na naitanong kung bakit, pero siguro may nakita siya doon sa mukha talagang yun na yun talaga yung gusto niyang ipa-blow up na picture. Meron nga din, picture na, sobrang ganda ko doon sa pose and yun sa setup. Pero yung pinili ni Mami, yung naka-stretch out yung kamay ni baby niya, tapos yung iyak niya, gano'n, tapos nagulo naman lahat ng props, tapos, sa loob-loob ko, seryoso ba siya? So, tinanong ko pa, sabi ko, just to make sure lang po, I would just like to confirm, are this the final selection? Ito yung file name, screenshot ko yung picture, ito na po ba yung final selection for editing, ganyan. Sabi niya, yes po, final naman na. Sabi ko, totoo nga, ito talaga yung gusto niyong picture. Tayang ko yung oras kasi post. Sana pala nilapag mo. Yung mga ganun-ganun lang si baby, diba? Nilapag mo na lang, huwag mo nang ibalot po. Ilapag niyo na lang po sa kama si baby picture niyo. It turns out, sobrang cute ng babies po ninyo na picturean. Huwag niyo na po silang ipilit i-post gaya ng mga professional poses ng newborn photoshoots. Yun, mga mamshi, huwag niyong gagayahin yung mga nakikita niyo sa reels ko. Kasi professional lang po talaga yung gumagawa nun. At nakita nyo naman, may assistant akong katabi na naka-bunny suit. So, hindi nyo pwedeng gawin yun na ipagawa nyo sa asawa nyo. Okay?
Hindi pwede, wag. Oo, kasi Oo. tawag dito, pwedeng ikaw yung nagpo-post tas si husband yung nagka-camera or Mm. vice versa. Still, yung nagpo-post hindi naman po totally aware sa ano, Mm. ah, tamang wrapping, tamang Mm. poses, then Kasi baka kasi nakanood mapano pag si baby. paghawak pa lang ng baby, ewan ko sa ibang newborn photographers, ultimo paghawak lang ng baby, tinuro pa sa amin kung paano gawin. Mm. Ayun. So, May ayun. tamang handling po sa baby. Hindi siya basta same thing na halimbawa medyo maiba lang tayo sa breastfeeding. We all know na ilalagay lang naman sa baby sa chest ni mommy, then magfi-feed na siya. Meron palang mas tamang pose pa, ay tamang paglagay ng Mm. mouth ni baby, tamang Oo, side ng face ni baby, ganyan. Tinuturo Yun. din sa kanila yun Tinuturo din yun sa ng mga tama. nanay. Oo. So imagine naman po lalo sa posing, may mas mas may safe po talagang pose. Hindi po basta lang nilalagay. Maraming safe way to handle the newborn. Sobrang fragile, sobrang delicate po nila. Tapos, dahil nabanggit niyo yung breastfeeding, kasi advocate ako ng breastfeeding, kaya marami akong breastfeeding portraits at mga naka-display sa pag meron kayo na encounter na newborn photographer na pinagdadala pa kayo ng bote instead of mag-breastfed, questionin nyo. Kasi it's your right na magpa-breastfed. So, kung naiilang yung newborn photographer makakita ng dede nyo, problema niya yon. So, you can actually go to another newborn photographer. Kasi I understand naman, may mga newborn photographer na Muslim, ayaw nakakita ng ganon. So, better na humanap kayo ng iba. Humanap kayo ng ibang newborn photographer na, alam mo yon, walang pake kung anong feeding option mo sa baby mo. You have the right to refuse kung ano yung dapat lang Or para sa better baby yet, mo. yun po talaga yung maganda, gaya ng sabi ni Queen kanina na ini-interview niya yung clients niya. Better yet for the parents, you ask na rin during the consultation. It's really important na may consultation period muna before you fully decide kung siya yung perfect photographer for you. Itanong nyo na I'm exclusive breastfeeding po si baby and I opt to breastfeed my baby all throughout the photo shoot. Are you okay with that? Tanongin nyo po kasi para right there pa lang alam nyo na hindi pala siya okay as a photographer seeing yung mga private parts natin. So, doon pa lang malalaman mo na hindi pala kayo perfect match. So, may Correct. option to find someone else. Kasi nandun na kayo sa mismong araw, then nabook nyo na, meron kasing mga photographers. So, Na sa chat ano lang. naman po, Chat lang. Oo, walang advice naman po sa interview, walang photographers, give chance for consultation. Assess the parents, the baby, then let them ask you then ask kayo ng mga tawag dito, yung color Color palette, palette, na oo. motif, themes na na isa-set up nyo for the baby. Maganda yun na pareho kayong nag-a-achieve ng same goal dun sa setup para ma-share ko lang na may ganito akong experience na the client is asking for a theme na tawag dito, a certain theme. So, yun naman yung dinala ko na props. It's a home service, by the way. So, dala ko yung setup, yung props. Then, nakita ni Lolo na, but may flower. Kasi din sa tema na yun, may flower. It's actually si Little Prince. The Little Prince. So, meron siyang si Rose. Diba, si Little Prince, meron siyang parang very special rose dun sa story. So, part ng setup is meron talagang rose. Then, si Lola sabi niya, boy, yung apo ko, bakit may rose? Hindi ayun, tinanggal. Then, di ganun yung setup. Then, bumalik si client after few weeks na sabi niya na, may
parang ganito daw yung gusto ni ano, ni ganito, ni ganyan sa family niya na ganitong picture, which is sobrang classic, sobrang simple setup. Na doon ako sobrang ano eh, para sa akin yun yung expertise ko, yung mga ano, mga timeless simple poses setup sa beanbag ganyan. So sabi niya, pwede daw bang ganon? Sabi ko, sure, yes po, pwede. Na sabi niya, balik daw ako doon, magpicture daw ako, ganyan, ganyan. Then, in-expect niya, I'll do it for free. Ganyan, sabi ko, there is a fee po for, ano, for this, I can give you naman po a discount. Ganyan, sabi niya, hindi ba kaya kasi ganito, ganyan. Tapos, or ano, sa gantong araw ko, sa, si baby po kasi is 2 months old already, ganyan. So, as much as possible, habulin po natin yung age para ma-achieve pa rin natin yung mga newborn poses, ganyan, ganyan. Tapos, yun nga, ang pinaka-ending, hindi niya gusto yung idea na may babayaran. Ba't daw may babayaran? Pag ganyan sabi ko, during the consultation nga, I ask what are your preferences? Ano bang may special theme po ba tayo na gusto niyo pong gawin? And yung binanggit nilang ganyan. So, nagdala talaga kami ng lahat. Full setup yun. Backdrop, props, and ano, setup ganyan. So, tawag doon, on my end, I know na meet ko yung expectations ni client during the photo shoot. Then, yun nga, bakit daw may flower? So, syempre, tanggalin natin flower, ganun. Pero yung, ano pala, may iba pa pala silang gusto. So, it's beyond my control na. And, I just can't say yes na parang babalik ako para pagbigyan yung mga ganong setup na for free. It's really cost us a lot, yung ganong photo shoot. So, yung mga ganon, sadly, but I have to say no na ganong ano, parang setup, ganon. Kumbaga, set your Parang babalik expectation. pa. Set your expectation na on the spot. Ayun, my fourth question po. Do you think you will still be doing the same thing when you are 50 years older or 50 above? That would be 14 years from. Yes, definitely, yes. Most likely during that time, kung makahiligan pa din ng anak ko yung photography, I'm parang assisting her sa mga ganitong klaseng mga photoshoot. Kasi ngayon, ang photoshooot niya at ang pinopost niya yung dolls, yung posing dolls ko. Kaya minsan inihiram niya, pinapractice niya yung mga nakikita niyang ginagawa ko, then pipicturean niya gamit ng smaller camera ko, ganyan, or yung cellphone ko. So nakikita ko na at her young age, interested siya. So let's say 14 years from now, kasi I'm 36 now. So yun yung maging interest niya, 20 years old na siya, ganyan, by that time. So, kung ito yung naisip niyang field, at that At least age, I know may knowledge na na siya. ako yung, Ikaw yung na ako na yung mag-a-assist sa kanya, siya na yung photographer, ganyan, ganun. Kung ano yung, kung ano yung possibility that time na may, pa rin ako for photography, why not? I won't change career. Nag-i-enjoy ako dito. Ayan, what have you learned in your business this year po? So much. Kasi, tawag dito, first and foremost, when you decided kasi to level up your business, like, before I started ng home service, wala masyadong cost. Yun, as you mentioned before sa mga parang vlogs mo na yung podcast mo na mga cost of doing business, ganyan, maliit lang, minimal lang. Pero yung level up ka ng business mo na meron ka ng studio, and ngayon dalawa na yung kinuha kong space, before isa lang, ngayon in-expand ko, mas malaking space. So actually, I'm still renting right now sa space. So, yung space na yun, nagdalawa ko, mas malaki yung nagiging cost of, investment sa renting, ganyan. Ang dami kong kailangan i-consider. Kaya, ang mga naging lessons ng pag-business ko is, when you decide na mag-level up, dapat your
you're advanced thinker na before ka, baka kasi naisip mo lang na gusto mong magkaroon na rin ng studio na I don't want to say yung word na nainggit, pero parang naano ka na yung iba kasi may ganyan, dapat ako ganun na rin, ganun. Wag lang basta ano ba? Wag lang basta ma-excite na mag-studio ka, gusto ko na nito, kung hindi mo nako-consider yung mga expenses. So, kailangan ready ka dun sa expenses na yon kasi lalo na kung nire-rent mo yung space, mas mapipressure ka na kailangan regularly meron kang pumapasok na income eh. Kesa yung dati na home service lang ako, I don't okay lang mind na- having no clients that na-attend month ka. kasi wala naman masyadong iniintindi nun. Afford ko naman yung mga minimal costing ng mga subscription sa website, sa Adobe, sa Shootproof, ganyan. Okay lang. Pero eto kasi required ka na magkaroon ka ng regular income. Kasi fixed monthly expenses na yung kino-consider mo. So when you're doing this kind of business, okay lang na hindi ka muna magkaroon ng studio. Okay lang na nag-home service ka kasi majority pa rin sa mga parents ngayon gusto nila sa bahay pa rin nagpipicture for the safety ni baby, for their convenience. So meron kang market ng home service. Then also consider mo rin yung meron kang tag dito, magandang way to deliver your photos to your client. So, pwede naman siya sa yung may mga tag dito. WeTransfer ba yun? Yung sinesend lang yung files for free, then mag-expire na yung link for a certain day, certain time, ganyan. If you could also invest na mag-add ng space to your Google Drive, a little more professional na ganun mo siya nasasend kay client kasi iba yung nakikita pa rin nila talaga yung picture. On my end, I have this Shootproof na doon nada-download yung pictures except lang pag sobrang laking file kasi I only have a limit of 1,500 images na pwedeng i-upload doon. Or more than that, kailangan ko na mag-upgrade nung subscription ko. So, kapag yung mga event yung kino-cover ko, yung hundreds of images, yung kailangan ko i-deliver kay client, ganyan, doon ako nagre-resort sa Google Drive. Yung nag-avail ako ng parang 1 tera ata yung space ng Google Drive ko na nagbabayad lang ako ng minimal 200 something a month. So, on that small amount, pero I have the more presentable way ba na ma-deliver mo yung mga images kay clients, why not? So, pwede naman yung WeTransfer kung minimal budget pa lang talaga, pero kung mas gusto mong magmukha kang professional sa clients mo, then be one. Ako kasi maganda kasi ang doon, gamit ko pinoportray kasi- mong professional, then be professional. Actually, ang gamit ko kasi, everything is nasa Wix. Lahat. So, Wix yung yan. gallery, everything, invoicing, email, lahat nandun na lahat ng ko. Yun, take advantage of the perks of your website, lalo na kung paid website, so Wix may ganong options. Then, yun, pwedeng doon na rin magbigay ng kasi nakikita nila, iba yung nakikita nila talaga yung picture ng Tsaka pag parang nakakollage siya. Kesa yung file lang. Ay, nakakollage. nakikita, Kesa yung zip file lang, pag minsan nga, di nila agad bubuksan yan kasi ang hassle sa kanilang pa-open compress. Minsan, cellphone lang kasi yung gusto nila. Nakikita agad yung picture. So, kapag binigyan mo sila ng ganon, Tas hindi may nila yung password, ma-open sa yan. cellphone. May password, ganon. So, give them the impression na ito yung kuha ko. Pag bukas mo ng link, ito agad kita mo yung pictures, ganyan. So,
iba yung nabibigay mong impression sa kanila, Tsaka- iba yung nakikita nilang professionalism Oo. dun sa Kung may online gallery ka kasi, may option na lagyan mo ng name ng baby. Tuwan-tuwa sila doon. di ba? Yung Kaysa pagbungad yung pa lang Google pag-opening Drive. personalized. Oo. Yun. Yung Google Drive Ako, wala shoot-proof ang ginagamit ko po sa pag-deliver ng mga galleries kay client. Yun. What else? Ayun, regarding dun sa ano pala, guys, since nabanggit ni Ma'am yun sa studio, yun, kung hindi nyo pa kaya mag-studio, okay lang nga. Pero kung mag-studio ka na, kailangan mo ng either steady income, Yes. magiging desperate ka na magka-client monthly, or meron kang pondo sa mga days na slow day. Slow, Yun. oo. Or kung meron kang second job, yun ang magpopondo sa'yo sa mga days Yung na kumbaga libangan mo to sa weekend, ito yung parang ginagawa mo, pwede yun. Huwag kayo mag-studio kasi nainggit lang kayo kay ganitong studio. Mahirap Ang laki. yung Mahirap yun. commitment dun sa Mahirap. expenses. Pero dapat pag mag-studio kayo, may reason. Dahil convenient kay client, convenient sa'yo, meron silang receiving area, mga ganun. Yun, okay yun. Pero kung tsaka importante yung nag-conduct muna kayo ng SWOT analysis. Parang study first yung mga possibilities like yung strength. Ano ba nung strength ng location mo? Sabi nga, di ba, ni Jay Steele din sa conference, sobrang importante yung location na kailangan may market ka din sa location. So, know your strength. Ano bang strength mo dito sa pagkakaroon ng studio? Know the weaknesses. Ano may mga weak points? Kung meron ka ng photo studio, ato bang location ko, wala kasing parking. O kaya, tong location ko, mas mura dito, pero yung renta, pero hindi naman bungad, or medyo mas pricey dito, pero andali naman ng customers kasi katabi ko, lying in, katabi ko, ganyan, may mga babies na pwedeng magpa-picture. So, you conduct those, study first, like yung ano yung opportunity mo or ano yung mga threats. Kasi, kung dito ako, mag-location, dito ako mag-i-studio, meron ba akong, opportunity of clients, meron ba akong opportunity of exposure, or ano yung threats, meron ba akong mga katulad ng mga photo studio existing around the area. Baka masyado ng madaming existence ng gantong services. Ano ba yung mga possibilities, ganun. Wag lang basta na nadadrive lang tayo ng emotions natin na sobrang excited, gusto mo na siyang pasukin. Then it turns out ang hirap palang panindigan ng mga expenses. So pwede kang mag-start sa home studio literal, that yung space mo is convertible. Yung halimbawa, yung sa salas nyo, medyo minimalist lang muna yung mga appliances na nandun and furnitures, para when someone book you, invite them in your house, convert mo yung yung sala area nyo, yung living room nyo, na magiging photoshoot space, or home photo studio mo. Pwede yun na lang para walang add-on expenses. Maraming way to consider naman. Dami namang option. Ayun. Thank you for answering that question, ma'am. Ayan. May closing question na lang po. Ay, kasi chinek ko yung mga chats. Wala masyadong question about newborn photography. Or wala din kasi nanonood. Anyway, ayan, closing question po. Why photography? Or why birth or newborn photography? I didn't know na magiging photographer talaga ako, to be honest. Kasi it's not really
what I dreamed of before. Kasi I'm into corporate world and naging full-time parent, naging full-time mom ako when I had a child. So, gusto ko lang during that time magkaroon ng libangan. And yun nga, na-invite ako nung friend kong si Ate Isabel na baka gusto ko daw dun sa workshop niya kasi pabalik na siya in Germany. Then, yun nga, baka gusto ko rin gawin yung ginagawa niya dito. So, siya yung nagbigay sa akin ng opportunity. And it turns out, it was a instant love. I fell in love instantly when I attended her workshop. 3 days yun na workshop. Then, after nun, nagkaroon ng purpose yung camera na niregalo ng asawa ko kasi mahilig lang daw ako magpicture noon, sabi niya. So he gave me a DSLR, Nikon D3200 na ginamit ko noon pang picture ko lang kung anong gusto ko. Pero yun pala, magiging magiging career ko siya until now. So, why birth photography? Kasi meron siyang special place sa heart ko. Birth itself. May special place siya sa heart ko kasi sobrang sinapuso ko yung pagpe-prepare ko sa gentle birth ko, na to the point na nung nag-attend ako ng workshop ng birth photography, sobrang na-love ako dun sa idea na mag-document ng stories ng iba't ibang tao. So, yun yung naging start ng photography ko. Then, bakit naman siya naging newborn photography naman? It's because I chose to document the stories of people, not just on their birthing lang, but to continue giving them the special memories that they could treasure a lifetime. Na isa doon is kung hindi man sila nagkaroon ng birthing stories, then why not give them the treasure of their little one sa picture na kaya nilang i-keep a lifetime. So, nung nalaman ko na pwede rin pala ako maging newborn photographer, na gustuhan ko siya kasi sa totoo lang, even way before nung dalaga ako, sobrang hilig ko sa bata. Sobrang hilig ko sa bata. Kulang na lang manghiram ako sa bata sa kapitbahay namin para lang may lagi akong kalarong bata. So yun, yung natural yung interest ko talaga, yung hilig ko sa bata. Kaya nung nalaman ko na kaya ko rin palang mag-deliver ng mag-provide ng ganitong klaseng moments na matitreasure ng kapwa ko, I feel like I can be an instrument, sabihin natin, instrument of God to give memorable experience sa mga nanganganak na nanay, at the same time as an instrument to deliver to give captured moments na babalikan ng mga parents, na hindi lang natatapos sa cellphone shots lang. Iba kasi alam mo yun, as a photographer, alam natin yung halaga talaga nung quality pictures eh. So, as someone na marunong sa pagpipicture, bakit hindi ko rin sila bigyan nung newborn naman, hindi lang basta birth, newborn pictures din. So, yun yung mga personal reasons ko po. Ayan. Thank you so much, ma'am, sa learnings today, and apologies na rin about technical problem earlier. Yes, sorry. Hindi ako techie na tao. Okay lang po. Tulong sa asawa ko. Okay lang po, I understand. And probably hindi lang siguro din nag-sync yung OBS. I'm not sure. Anyway, ayun, thank you so much po sa lahat ng tips and pag-share ng inyong story about birth photography and about sa knowledge nyo sa newborn, and syempre, especially dun sa pag-share nyo ng tips sa mga parents when it comes to safety. Ayun. Lalo na yung sa mga DIY. So, we are here to prevent any accidents kasi ang priority nga natin talaga ang safety ng mga bata, kasi nga tayo ay mga baby photographers. And I really appreciate na you joined this
podcast. And The you pleasure accept is mine. Thank you you so accepted much the din naman for invitation. inviting me. Oo. Noon pinanonood lang kita. Tuwan-tuwa ako sa mga podcast mo. Ay, Ngayon ako na salamat. ngayon yung ini-interview mo. Thank you for the Mm-mm. opportunity. Thank you din po. Thank you po sa sa pag-accept ng invite. Highly appreciated kasi marami kang matutulungan na na mga aspiring photographers dito. Kung may mga question, feel free to send me message din. Send kayo ng message kay PM, ma'am. private message sa sa Facebook ko po. Ayun. Mabait si ma'am. Sobra. Ay, thank you. Magre-reply yan. Kaya, chat nyo lang siya kung may question kayo. And, if you have something to plug, like, mentorship or, ang tawag dito, workshop na parating, go ahead po. Please do so. Ayun. For the workshop ng NPPA for now, it's really a very big tag dito, responsibility then for me and Kuya Ian. That's why we cannot just conduct lang ng workshops na hindi kami fully available. So sobrang busy lalo ni Kuya Ian. He's a very busy person. And on my end naman, I wanted it na iset sa sa hindi minadaling time. So sorry sa lahat po ng nag-i-inquire. Hindi pa po kami makakapag-workshop anytime soon. But I do accept naman private mentoring here at my studio. You just have to travel nga lang sa Antipolo. I'm here, resided in Antipolo. So, if you're willing naman to learn ng private, one-on-one, or by two in one na training, why not? I'm very open to train someone na interested, but not as a group workshop. And what we are really preparing kasi, and hopefully soon sa third quarter of this year, mag-offer naman kami na ang pinaka-focus is on lighting. So this is a very different approach. So abangan nyo po, please watch out for this kind of training that we are going to handle a very intensive lighting workshop for newborn photography. And that, what else? So, sa ngayon yun lang. Muna. Abangan nyo na lang po yung magiging namin next workshop. Ayun. Thank you so much, ma'am. And thank you so much for your time. And sa lahat po mga nanood kanina, maraming salamat din po. Thank you, ma'am. I won't take too much of your time na kasi baka dinner time na and hanap na kayo ng baby niyo. Ayun. Thank you po. Thank you, sir, sa pag troubleshoot ng technical problem. And thank you so much din po for everyone who spend their time to watch this podcast. And sa mga susunod na days na mapapanood nyo to as replay, I hope marami rin silang natutunan at matututunan pa. Sobrang dami. Kay Queen. Kasi marami pa siyang podcast. Abangan niyo pa. Marami ka pang mga next na interview. Si Doc Ian naman, diba? Yun. Ay, unfortunately, abangan niyo yun. Sobrang marami kayo matututunan doon. Oo. Unfortunately, si Doc Ian kasi nag-resked. Wala pang final date. Kasi nabago yung nabago kasi yung kanyang schedule sa hospital. 'Di ba bago yung hospital nila? Yes. Busy siya sobra ngayon. So yun, encourage ko rin po lahat ng audience ngayon and mga manonood pa ng replay to always have time to watch yung podcast ni Queen. Sobrang ganda. Dami ko natututunan din sa kanya. And sa mga invited guest niya. So, yun. Sobrang worth of your time. Lalo na, yung mag-edit ka lang, makinig ka lang, you don't have to watch. Sobrang informative. So, abangan niyo yung mga susunod niya pang mga guest. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much You're welcome. You have a great night po. Bye-bye. Have a great week ahead. Thank you. Bye-bye. You too. Bye-bye. End ko na. Leave na ako. Okay na. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ayun, guys. Thank you so much sa panonood. Thank you, Sir Tonsi, sa pag-stay. Maraming salamat.
Have a great night, guys. Mag-dinner muna ako. Tapos mamaya 8 p.m. naman kay Sir Raymond. Bye-bye!